Hello guys, meron akong i-share na kaalaman dito sa manual milling, lalong lalo na sa ating mga baguhan na machinist sa manual or dito sa conventional milling, o yung mga matatagal na hindi nyo pa na-discover to kung paano siya gamitin. So hindi ba kayo nagtataka minsan kung para saan ba ito? Saan ba ginagamit ng mga ito? Ito, para saan yan? Ito, anong mga function nito, mga ito? Yan. Basically, nandyan talaga yan. Diyan naka-engage yan pagka naka-normal milling operation tayo. So, paano pag i-engage natin dyan? Anong mangyayari? Diba? So, yun yung ituturo ko ngayon. Kung paano siya gamitin. Yung mga yun pala ay para sa automatic Z. Yung Z-axis ay automatic na bababa pag naka-engage yung mga yun. So, gamit na gamit yon pagka nagbo-boring operation tayo o di kaya nagre-reamer, kasi yung Z dahan-dahan siyang bababa kaya smooth yung pakain pag ginamit natin yung ganong strategy. So ngayon papakita ko kung paano siya i-engage, paano siya paganahin. So unang-una, ito yung unang step. Lalagay natin yan sa baka sa machine nyo ay nakaganyan yung engage nya. I-discuss ko na lang sa inyo later kung para saan din yung tatlong yan. Pero this time hayaan ko muna siyang nasa gitna o dyan sa 0.045 mm. Yan. Yun yung first step. O yung second step, ito lalagay natin dito. Yun yung second step. Yung third step, isi-set natin to. Basahin natin yung nakalagay sa yung warning, nakalagay na warning dito. Ang sabi is, before operating the auto blading gearbox, make sure the black one is 10 mm away from the fasten bolt 2. So, ibig sabihin, kailangan yung itong dalawang ito, pag napapansin nyo, ay dapat mayroong gap na 10 mm or dapat magkalayo sila ng 10 mm. Ito yung black one, saka ito yung bolt 2 or fasten bolt 2. Alam naman natin kung paano gamitin yan. Madalas natin ginagamit yan. So sinasabi dito dapat at least 10 mm or more, mas maganda, kasi nakadepende pa rin naman yan kung gaano kalalim yung Z na o gaano kalalim yung travel ng Z na gagawin natin. So sa ngayon lalagay ko na lang siya sa at least ganyan, tatansyahin ko na lang na at least makatravel yung Z sa ganyan kalayo. So okay, na-engage na natin, na-set na natin to. Ang susunod is pandarin na natin yung spindle natin. Yun, dapat iikot to, i-press lang natin yan, yung ito iikot na yan. Ibig sabihin naka-engage na yung mga gear dyan sa loob. So ang Z ay ready na kumbaga. So para i-engage na natin ito, pag napapansin nyo dito sa ilalim merong ganto. Yan, tutulak lang natin yan palabas lang, ganyan. Yan.
Tapos, yun, bibitawan natin at mapapansin nyo, gumagalaw na yung Z ng pababa. Ngayon, pag once na na-reach niya na tong bolt 2 natin ng stopper o nung block, pag na-reach niya na ito, automatic titigil yung titigil yung Z-axis, titigil na siya sa pagbaba. Papansin ninyo, yan, malapit na, kaya mapapansin nyo automatically titigil yan. At aangat yan. Yan. Mangat siya ng konti, pero pwede na siyang iangat ng pwede naman din siyang di natin kailangang hintayin na mag-stop siya dyan. Kunyari, engage natin ulit. Pwede naman nating manually stop din natin. Kunyari ganyan. Yan. Napapansin nyo, mababa na yung Z. Ito, gamit na gamit to. Yung speed na yan, dito natin yan mababago. Dito sa na yan. Kung paano natin pabilisin yung speed na yan. Doon yan natin pero sa ngayon, dyan lang muna. Lalagay lang muna natin siya sa gitna. So, yan. Kagaya niyan, malayo pa sa stopper at gusto nating itigil yung yung pagbaba, madali lang. Ibabalik lang natin 'to. Ganun lang. 'Yun. Tapos titigil na 'yan. So, 'yun. Siguro 'yun lang muna. Sana may nakuha kayong idea o kaalaman. Siyempre, bago natin makalimutan yung lahat, kailangan ibalik natin yan sa dating mga position, especially ito. So bago yan, i-stop muna natin yung spindle saglit. Yan. Tapos saka natin ibalik ito. Yon. Okay na yun. Kaya pag naikot natin yung yung spindle, di ba, tumigil, hindi na siya umikot. So, yun lang muna sa ngayon at salamat.